Medyo mainit na ang panahon, minsan maulan, pero mas marami ang panahon ng mainit makina. So ating ipagupit itong mataas nating buhok na para na tayong si Maria Makiling. So let's start to cut our hair makina. So tingnan natin kung maging ano ba tayo, maging 17 o maging 60. Wow. So, yun na ang ating bagong haircut. Makatinda, no? Parang buhok ni Pops Fernandez. Buhok lang, ha? Di yung mukha. Dahil yung mukha natin ay kamukha natin si Pokwang Mangina. Yung ating pinakamamahal na comedian. Wow, ang ganda naman ni Pokwang. So, yung mukha natin, atin na, no? Yung kaparihan ng mukha ko, yung kambal ko. Wow. So, mag-ano naman tayo ng ibang style para pang-pa-swerte. So, ang tatalakayin natin ngayon or topic natin ngayon yung paano mapalago natin ang ating tindahan sa maliit na puhunan. O di kaya tama-tama lang na puhunan ng tindahan. Hindi nakaabot ng mga 4 digits or 6 digits ba. So, start tayo mga katinda. Paano natin napalago yung tindahan natin na naging 3 na yung tindahan ko. Wow. So, una natin gawin mga tinda para lumago yung tindahan natin, dapat may kapital. So, paano paglago pag walang kapital mga tinda, no? So, yung kapital natin, dito sa bago na naging tindahan, yung kapital ko ay 100,000. So, hindi ko pa na-inventory, pero malalaman mo na lumago yung tindahan mo na Bisaya mga tinda. So, makita mo na kung magkano na yung na-grocery mo. So, noon, makaya mo lang ng half case. So, ngayon, kaya mo na ng 1 case o 2 case. So, malalaman mo na lumago yung tindahan natin. Na dito pa kumukuha ako ng bayad ng mga kuryente, pagkain namin na 5 kaming kumakain at saka may sinulduhan ako na 200 a day doon sa luma kong tindahan. Pero nakasurvive pa rin. So, malalaman mo talaga na lumago na yung tindahan mo. So, pangalawa, dapat ay yung pera na galing sa tindahan, yun lang talaga yung paikot-ikutin mo. Huwag ka nang magdagdag. Pwede naman magdagdag, pero mailista mo kung magkano na yung nadagdag mo. At saka, yung pera na yun, huwag kang magtago bago ka pa sa iyong negosyo. So, dapat i-rolling mo agad at ka munang mamili ng para sa tindahan. Mag-ano ka muna ng mga karton mga lagayan. Wala ka munang mamili ng mga lagayan na yung mga plastic bago ka pa. So, paikutin muna yung pera. Lalo na 3 buwan pa ako. Nag-start ako nag-open noong July 8. So, July, August, September 8. So, 3 buwan na. So, medyo lumago na. Pero yung mga inumin, yung Red Horse, at saka beer, at saka Coke, wala ako nito mga katinda. Kasi wala akong ref dito. Medyo hindi ako nagpaano ng mga inumin ng Red Horse at saka yung San Miguel. Ayokong magkuha ng mga bote kung saan-saan. Hindi ko kabisado yung mga tao dito. Hindi pareho doon sa luma kong tindahan. Mga kapitbahay ko, kilala ko na kung saan ako kumuha ng mga hiniram nilang bote matinda. So, mas pinili ko na wag muna akong bumili ng magtinda ng mga soft drinks or mga beer. So, okay naman magtinda. Sa simula, medyo maliit pa yung benta ko. Hanggang sa katagalan, mga ilang araw, 1 linggo, 2 linggo, medyo tumataas na yung magtinda, yung benta ko. At saka, marami na din ako mga customer na iba na dahil sa pinalawanag ko sa inyo na kung 5:30 or 5 ng hapon yung mga wholesaler dito sila ay sarado na. So, napilitan silang bumili sa aking tindahan. Wala silang choice. So, kaya kung ano yung mga hinahanap nila ay binibili ko kahit na pa-anim-anim, 1 dosina. So, wala tayong sapat na malaking kapital makatinda dahil yung kapital ko napunta doon sa butika ng anak ko. So, medyo ang sa akin na iwan ay maliit na lang kasi ako ang nagastos nitong building na ito. So, nakapaggastos ako ng 100,000 mahigit yung
roll up, ang mahal pala, 29,000. So dito sa aking tindahan, hindi ko na lang pina-roll up, pinagawa ko na lang sa aking asawa ng plyboard. Tuloy tayo makatinda. At saka yung ano, hindi naman kakulangan yung wala tayong beer makatinda. So try kong na hindi magtinda yung beer, okay naman yung sales ko kahit na wala akong beer. Mas lalo sigurong lumaki yung benta ko kung meron akong beer at saka coke. Kasi yung coke, nilagay ko doon sa aking anak sa butika kasi nandoon yung malaking freezer. So hindi pa ako nagbili, medyo nabigatan talaga ako sa gastos. Ang mahal ng freezer na yan na double door yung Progenin. So 60,000 yung makatinda. So hindi muna ako naggumamit ng mga refrigerator. Doon sa luma kong tindahan, dalawa yung refrigerator ko. Kung kunin ko yung isa, hindi sapat yung isa lang yung refrigerator kasi doon ang mga beer at saka soft drinks. So at saka 200 a day yung bayaw kong swelduhan ko. So sayang naman kung maliit yung kita niya. So lugi ako makatinda. So minabuti ko na lang hindi ako muna naglagay dito ng ref or freezer. So ang raming gustong bumili sana ng mga frozen foods. So baka sa susunod na taon doon pa ako bumili ng sarili kong freezer para makapagbenta ako ng frozen foods makatinda. Ang daming gustong mamili pero kulang. So may freezer doon selecta, bawal yun na maglagay tayo ng mga item na paninda na hindi galing sa kanilang mga tinda. So yun, at saka yung pinaka-importante mga tinda na naging masinop tayo sa ating pera na galing sa tindahan. So kung pwede man mamili tayo, kung nakita na natin yung makatayo yung tindahan natin na medyo sobra-sobra na yung natin, yung pera na galing sa tindahan, makikita naman natin, malalaman naman natin kung ano ang flow ng ating tindahan. Sa ngayon na 3 months pa, so hintay muna tayo ng ilang pang buwan o taon para makasurvive yung tindahan natin. Na dito yan na kinukuha natin yung kasi may pa kami mga tinda, may problema pa kami about sa yung sa susunod na lang sabi ko sa inyo mga tinda na parang isang taon na malapit na mag-isang taon para matapos tong pinagastusan namin mga tinda. Ang laki ng gastos namin nito, hindi ko pa ipagsabi sa inyo kasi malapit nang magtagumpay itong namin mga tinda. Praise God na naawa ang Panginoon sa amin na matapos na itong ginagawa namin na ang laki ng gastos ko. So mahigit na rin na 150,000 yung gastos ko mga tinda. Pero masauli yun kung manalo kami. So sana Lord, kasi yung isang ay nanalo na kami, may isa pa na tatapusin namin. So makuha namin yung pera na naban namin. So yun lang, na maging masinop tayo at saka dapat may ipon tayo na kahit lang maliit na hindi natin iubos lahat sa pwede yan kung sa simula, pero kung dapat talaga may ipon. Hindi natin alam na may mga trahedya na dumating sa ating buhay, wala tayong pera na makita, ang hirap. So mahirapan din ang tindahan kung doon tayo kumukuha. So sabi ko sa inyo yan, pag matapos na, malapit na matapos makatinda. So pray lang ako na sana matapos na. At saka magamit ko yan. Sana hindi pa December matapos na itong problema namin makatinda. So yun lang muna aking masishare. So maging masinop tayo, kahit kunti makaipon tayo, pero sa simula iparoling natin yung pera. Huwag tayo mag-isip na ipon na nagsimula pa tayo. Pag medyo matagal na, so doon na tayo mag-ipon na kahit kunti makatinda. So para hindi naman masakripisyo yung tindahan natin. So yun lang muna aking masishare sa araw na ito. Sa mga nang-subscribe sa akin, salamat talaga. So gusto ko sanang mag-live pero busy talaga makatinda. So yan lang muna. Salamat sa inyo. At positive lang tayo, bawal ang nega. Bye-bye!